Milky Way Horror Stories. Andiyan na siya. Magandang araw sa mga taga-subaybay. Meron na naman tayong bagong kwento. Ito ay kwento ng isang ASMR vlogger na natagpo ang patay sa banyagang bansa. Sa isang tahimik na apartment sa gitna ng malamig na lungsod ng Vancouver, Canada, nakatira si Sabrina de la Cruz, isang 28 anyos na OFW na nagtatrabaho bilang night shift cashier sa isang convenience store. Ngunit sa gabi, kapag tulog na ang lahat, nagiging si Sabrina Sounds, isang sikat na ASMR vlogger sa YouTube at TikTok. Ang kanyang channel ay puno ng malalambing na bulong, mahindhing paggalaw ng kamay at tunog ng papel, brush at pinggan. Sa bawat upload, libo-libong Pilipino at dayuhan ang nanonood. Nasabing nakakatulog sila dahil sa calming energy ni Sabrina. Pero may mga nagsasabing kakaiba raw ang tunog sa background, mga bulong na hindi galing sa kanya. Noong una, simpleng libangan lang ang vlogging para kay Sabrina. Bumili siya ng murang condenser, ginamit ang lumang phone stand at nagsimula siyang mag-record tuwing linggo ng umaga pagkatapos ng shift. Sa unang video niya, soft whisper of relaxation, mapapansin ang mahinhing tinig niya. Hi! Welcome back! It's me, Sabrina! Ngunit sa ika-4 na minuto ng video, kung makikinig ng mabuti, may maririnig na mahinang parang buntong hininga. Sabrina! Akala niya glitch lang, kaya parang hindi niya pinapansin. Pero sa comment section, may nagsulat. Did anyone else hear the whisper at 4:03? Someone said her name. Marami ang nakaramdam ng kilabot, pero si Sabrina, ngumiti lang. Mas maraming views, ang ibig sabihin, mas maraming ads. Ang pag-angat ni Sabrina Sounds, lumipas ang 3 buwan. Umabot na ng 200,000 subscribers ang kanyang channel. Nakakaipon siya ng pambili ng bagong mic, isang high-end binaural microphone na may 2 tenga sa gilid. Nakarecord daw ito ng tunog katulad ng pandinig ng tao. Doon nagsimula ang kakaiba. Habang nagre-record siya ng ear cleaning ASMR, napansin niyang parang may naririnig na yabag sa hallway. Wala namang kasama sa Sabrina, nakalakang pinto. Nang silipin niya ang camera preview, may aninong dumaan sa likod. Pinapukasan, nagising siya sa notification. Your video is trending at number 17 in Canada. Ngunit sa comment, may babae sa likod mo, just smiling. That wasn't you whispering, right? At 7:46, she said, don't stop recording. Isang gabi, habang nag-edit ng video, nakatanggap siya ng email. Subject, I can hear her too. Walang sender name, pero ang message ay maikli. The one whispering your name, she used to live there. Don't record at 3 a.m. Kinabahan si Sabrina. Sinubukan niyang i-trace ang IP, pero hindi niya kaya. Pinili niyang baliwalain ito. Sabi niya sa sarili, baka troll lang. Pero sa susunod niyang video, hindi sinasadyang mag-record siya ng 3:00 ng umaga. Title, Midnight Comfort ASMR Sleep Sounds. Habang binubuksan niya ang mic, biglang bumagsak ang ilaw. Ang tanging ilaw na lang ay galing sa ring light. Tahimik hanggang sa may narinig siyang pabulong. Don't stop. Napatras siya. Sino yan? Sigaw niya. Walang sumagot. Pero sa waveform ng recording, nakitang may malinaw na boses. Isang babae bumulong sa kabilang channel ng binaural mic.
Kinabukasan, nagkwento si Sabrina sa katrabaho niyang si Mina, kapwa Pinay. Baka naman pagod ka lang, sabi ni Mina habang nagkakape. O baka may multo talaga. Sabi nila, may napatay daw dyan sa building niyo dati. Napakunot noo si Sabrina. Seryoso? Yung dating tenant, babae, Pinay din, namatay sa tulog. May mic sa tabi. Kinabahan siya, pero tawa lang ang isinagot niya. Pag uwi niya, napansin niya nakabukas ang laptop. May video na nagpe-play. Isa sa mga lumang upload niya, pero sa title ay dagdag, Midnight Comfort ASMR. She's here. Wala siyang naalalang binago ito. Sinubukan niyang i-delete, pero nag-error. Habang pinapanood niya, napansin niyang sa dulo ng video, hindi na siya ang nasa frame. Isang babaeng maputla, nakatayo sa likod ng mic, nakangiti. Lumipas ang 2 linggo, halos hindi na siya natutulog. Dumami ang mga nagsasabing haunted daw kanyang channel. Pero sa kabila ng takot, mas mabilis nang dumami ang views. Isang gabi, nagpasya siyang mag-live stream. Title, Real-Time ASMR, No Cuts, Raw Session. Nagsimula siya sa mga bulong, may hinang tunog ng brush. Pero habang tumatagal, parang may ibang ritmo na sa likod. Parang may kasabay siyang humihinga. Mga 20 minutes nang lumipas nang biglang nag-freeze ang camera. Pagbalik ng feed, nakatalikod na si Sabrina, nakatayo sa dilim. Sa chat, nagpaulan ng message. Is that part of your roleplay? Why is she not moving? Wait, there's someone behind her. Ang huling narinig bago tuluyang mag-block ang stream ay isang boses. Your turn. Kinabukasan, natagpuan ng landlord si Sabrina sa sahig ng kanyang apartment. Nakahiga, may suot na earphones at bukas pa rin ang mic. Wala siyang sugat pero malamig na ang katawan. Ayon sa report, cardiac arrest daw. Pero ang mga polis nagtataka, bakit daw may nakasulat sa salamin ng banyo? Fogged words. Tila galing sa hininga. At Sabrina. Ang laptop ay naka-on pa rin at tumatakbo ang recording software. Sa waveform, may mahina, tuloy-tuloy na tunog. Parang bulong ng maraming boses. Nang pakinggan ng mga investigador, naririnig ang mga katagang, she joined us. Isang linggo matapos mailibing si Sabrina, nagulat ang mga fans nang makita nilang aktibo ulit ang kanyang channel. Isang bagong video upload, Gentle Whispers for Deep Sleep with Her. Walang mukha sa frame pero malinaw ang tunog, mga bulong, palakpak ng babae at sa dulo, isang pamilyar na boses. Hi, it's me, Sabrina. Ang mga kwentong ito ay nagsimula sa kilig. Akala nila tribute, pero nang lumaon, naging takot. She uploaded this after she died. I checked the timestamp. It was posted the day after her funeral. Sa Pilipinas, si Mina ang dating katrabaho ay nakatanggap ng package. Walang return address. Sa loob, isang binaural mic at USB drive. Nang isaksak niya ito, may isang file, recording_final.wav. Pinakinggan niya gamit ang earphones. Sa una, mahinang tunog lang ng mic brush. Pero sa 5 minuto, may bumulong. Mina, tulungan mo ako. Napahinto siya. Sabrina! Kasunod nun, may maririnig na kaluskos. Parang gumagapang. Tapos isang matinis na sigaw. Sinubukan niyang tanggalin ang earphones. Pero nakadikit ito sa tenga. Parang may humihila mula sa loob. Ang USB ay biglang uminit hanggang sa magaslaw ang screen. Tumambad ang mukha ni Sabrina. Umiiyak, nanginginig.
Don't record at 3 a.m. At sabay nag-blackout ang lahat. Kinabukasan, natagpuan ng landlady si Mina sa loob ng kwarto. Nakahandusay sa sahig. May suot na headset at nakabukas ang laptop sa YouTube. Sa screen, nakaloop ang video ni Sabrina Sounds. Makalipas ang ilang buwan, maraming ASMR creators ang nag-ulat ng parehong karanasan. May boses daw na sumasabay sa kanilang recordings. Kahit naka-isolate mic, may ilan pang nagsasabing nakatanggap sila ng email mula kay Sabrina Sounds Official na may subject na "Let's collab at 3 a.m." Ang mga tumugon biglang nawala sa internet. Hanggang sa isang gabi, isang bagong challenge ang lumitaw. At The Whisper Room profile picture. Isang babaeng nakapikit, nakangiti. Ang unang upload, "Sleep well with Sabrina." Sa dulo ng video, may boses na pabulong, "Are you recording too?" Ngayon, sinasabing sino man ang magre-record ng ASMR gamit ang binaural mic ng mag-isa, lalo na sa 10 oras ng gabi, ay maaaring marinig ni Sabrina. Minsan, sa kaliwang tenga mo lang, minsan sa kanan. At kung tatagal ka ng 5 minuto, maririnig mo siyang bumubulong ng pamilyar na linya. "Hi, it's me, Sabrina." At kapag sinagot mo siya, kahit pabulong lang, hindi mo na kailangan mag-upload kasi siya na ang magre-record para sa'yo.